Gusto raw makipagpulong ni Representative Leandro Leviste kay Senador Ping Lacson kaugnay sa mga hawak niyang files na galing umano kay yumaong dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Si Lacson naman isiniwalat na may mga taga-gabinete na humirit ng allocables sa 2025 budget. Nakatutok si Mav Gonzalez. Isiniwalat kahapon ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na hindi bababa sa 5 cabinet secretary at ilang undersecretary ay may bilyong-bilyong pisong allocables at non-allocables sa 2025 budget base sa dokumentong hawak niya. Sabi ni Lacson, galing ito sa abogado ni yumaong dating DPWH Yusek Catalina Cabral at mga dokumento mula aniya mismo sa DPWH. Kabilang daw rito ang isang ES na may 8.3 billion pesos at si dating DPWH Secretary Manny Bonoan na may 30.5 billion para sa 2025 lamang. Sinusubukan namin kunan ng pahayag si Bonoan kaugnay nito. Sabi ni Lacson, ang allocable ay patungkol sa mga mambabatas na nanghihingi ng proyekto. Kaya tanong ni Lacson, bakit nagkaroon nito ang mga cabinet secretary? Base rin daw sa pahayag ni dating DPWH Yusek Roberto Bernardo, bukod kay Bonoan ay naghatid din siya ng kickback sa isa pang miyembro ng gabinete. Dagdag ni Lacson, meron ding bilyong-bilyong pisong halaga ng allocable para sa House leadership at sa ilang party list group. Maaari raw ipa-authenticate ang mga dokumentong ito sa Department of Budget and Management o sa DPWH mismo. Pagkatapos, pwede rin aniyang ipatawag ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga cabinet secretary. Nang tanungin si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste kung may mga cabinet officials sa listahang hawak niya, sagot niya may mga acronym siyang nakita. Isang acronym po na kasali doon ay SAP. Hindi ko po masasabi sino si SAP, pero nandun po sa 8 billion pesos of projects si SAP. Hindi lang po yung listahang ito ang nakalap ko. Meron din po akong iba pang mga listahan ng mga insertions. At ayon din po sa ibang mga nakalap kong mga ebidensya, lumabas din po doon ang acronym SAP. Kanina nagpost si Leviste ng kanyang email sa DPWH noong October 1 nang mag-request siya ng DPWH budget kada legislative district. Pati ang sagot sa kanya ng DPWH noong namang October 20. Kalakip ng email ng DPWH ang ilang dokumento. Kabilang ang isang liham na may pirma mismo ni DPWH Secretary Vince Dizon. Sabi ni Leviste, binigyan niya ng ilang araw ang DPWH para i-authenticate ang mga dokumentong in-upload niya sa Facebook. Never ni Sec Vince sinabi na hindi tunay ang aking mga dokumento. Ang sinabi lang niya, hindi pa niya napatunayan. Hindi po na-authenticate. Opo, okay. Kasi baka nasa abroad siya. Sinabi sa akin ni Sec Vince noong September na isa sa publiko niya ito. Sinusubukan namin kunan ng pahayag si Dizon kaugnay sa mga bagong pahayag ni Leviste. Pero nauna na niyang sinabi na wala siyang ino-authenticate na anumang dokumento. Hindi rin daw malinaw kay Dizon kung ano ang mga nakuhang dokumento ni Leviste. Sabi pa ng kongresista, maraming pumigil sa kanya na mag-privilege speech ukol sa Cabral files at sila rin daw marahil ang pumipigil ngayon kay Dizon na ilabas ito. Lahat ng mga tao na nakapakalat dito, ayaw nilang lumabas ang mga pakalat ka. At sila rin ko ay mga kaibigan ng aking ina. Pero, gusto kasi ng public malaman kung saan nagastos yung 3.5 trillion pesos sa DPWH. At nakakalungkot din na imbes na ilabas, mukhang pinagtatakpan pa. Kaya sana si DPWH naman po at si Sec Vince Dizon ang maglabas nito. At hindi na lang hanapan sa akin. Gayon din ang ilan umano na ipinadaraan pa sa kanyang inang si Senator Loren Legarda upang huwag ilabas ang listahan. Sinusubukan pa naming makunan ng pahayag ang senadora. Sinagot din ni Leviste ang alegasyon ni Dizon na sa pilitan niyang kinuha ang mga dokumento kay Cabral. Bakit after 5 days lang niya sinabi yan? Actually, November ko pa sinasabi meron akong files from Yusek Cabral. Wala siyang sinabi na ganung kwento. Sabi ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, dapat imbestigahan kung paano nakuha ang Cabral files. Lumalabas kung sa staff nang galing, mukhang hindi galing kay Yusek Cabral. Kasi sa staff kung katotohanan lang din naman ang gusto natin, agad-agad mo nang ipakita.
Yusek Claire Castro will make a fool of herself because everything that I'm saying can be verified even by publicly available data. Kaya ang sinasabi niyo po ay tama. Ang dapat mangyari dito ay hindi natin pagtakpan ang mga proyekto na pinapropose ng mga mababatas. Dapat Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. ng mga Nilinaw ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin na wala siya anumang hiniling, inendorso o inaprubahang DPWH project o budget allocation. Walang binanggit na pangalan si Senator Ping Lacson pero binanggit niyang may initials na ES sa listahan. Ikinagalit ni Bersamin ang anyay insinuation o paratang na siya ang tinutukoy na ES sa Cabral files. Itinanggi rin niya na may inutusan siya na gamitin ang kanyang pangalan para sa anumang layunin. Busisiin daw sana ng mabuti ang Cabral files. Mailantad ang sinumang nasa likod ng anyay manipulasyon ng budget. Handa raw makipagtulungan si Bersamin sa anumang investigasyon kaugnay nito. Sabi naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kahit parang may sangkot ng mga cabinet members, ipagpapatuloy lang ang pag-iimbestiga para matuntun ang totoan niyang may sala. At kung sino man anya ang may sapat na ebidensya, maaari itong magsumite sa ICI o magsampa ng kaso.